Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po. Yan, at ngayon po ay magkakaroon po tayo ng Sunday School po na kabuuan at bilang ating pong paghahanda dito po sa page 15, ang pag-ibig ng Diyos. Awitin po natin ng may kasiglahan. Dakilang pagsinta ng Diyos, di sa tulad man ay kapos, lampas kaysa bibig matayong sa desma, umaabot taong sasanay kayo't kayo, anak ng Diyos na ay di masayot, walang hanggan, di matatapos, awit ng Diyos. Panahon ay lumipas, kaharian magsibagsak, pagkanta ng mapapahamak sa mundo ay magsigawan, magsinta niyan, tiyak at wagas ay hindi maiinan. Tiyayaan ang kanyang pagtubos, awit na di matapos. Dakilang pagsinta ng Diyos, lakas ay di masayot, walang hanggan, di matatapos, awit ng Manaralan may magintinda at ang langit maging papel, bawat gamot ay gawing luma, sumulat man bawat isa. Pag-ibig ng Diyos kung isulat, matutuyo ang dagat, kahit muling di malululat sa buong balat. Dakilang pagsinta ng Diyos, lakas ay di masayot, walang hanggan, di matatapos, awit ng Pilipinas. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit at inaanyahan ko po na tayo pong lahat ay tumayo at hingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang umaga na muli ay ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Una, nagpapasalamat po kami kahit na maulang panahon na meron po kami ay hinayaan niyo pa rin na kami po ay makapunta sa lugar pong ito. Salamat po sa pag-iingat na mayroon po kayo. At ganun din po, salamat din sa mga kapatid na dinako mo sa lugar pong ito upang minsan pa kami po ay magsama-sama sa isang layunin upang ikaw ay aming mapupurihan, sambahin at maluwalhati sa umaga pong ito.
Tuloy na dalangin po namin maging ang mga kapatid po namin patungo pa lamang sa lugar pong ito ay na kung paanong kami po ay yung iningatan ay ganoon din po sila. At patuloy na gabayan at gabayan at pangunahan. Dalangin din po namin maging anak na yung gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita. Patuloy po namin siyang dalangin nawa ay punan po at patuloy na bigyan ng katalinuhan na nagbubuhat po sa inyo. At sa ganoon ay maging gabay ang iyong mga salita sa aming mga buhay, maging pagpapala at maging kagalakan po sa aming mga puso. At patuloy na dalangin po namin ang mga sandali po ito ay rin pong siyang manguna at gumabay sa bawat isa po sa amin. At talinuhan din po ang inyo pong igawad po sa amin sa mga nakakapakinig ng iyong mga salita. At basbasan po ninyo ang mga oras po ito. At sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. Ito po ang aming samot hiling sa tanging pangalan lang po namin, Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Abel. At tuli po ay pagpupuri at pagpapasalamat po sa ating Panginoon. At ngayon po, marahil ay ihanda na po natin ang ating pong puso't isipan sa pag-aaral po ng mga salita ng Diyos bilang ating pong Sunday School. Bigay ko po kay Brother Wilson po, nating tagapagturo. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Sa mga nagdaang linggo po, sa ating pag-aaral ay tumalakay po tayo lalo na po sa group ng mga married women regarding po sa evangelism. At napakahalaga po na paksa ng evangelism sapagkat alam po natin na ang church o ang iglesia ay isa sa mga pangunahing function o buhay ay ang to evangelize. Meron pong three function ang church. Number one, evangelization o yung tinatawag natin na evangelism. And number two, yung tinatawag nating edification, pagpapatibay sa bawat believer. And number three, yung tinatawag nating exaltation. Yun yung worship natin. Sa tatlong bagay po na ito ay diyan po yung nagiging buhay ng ating church. Diyan po tayo nakapokus sa tatlong mahalagang function ng church. Tandaan po natin yan. Evangelization, ito po yung paghayo natin, pagbabahagi natin ng gospel, sapagkat yung salitang ebanghelyo o evangelism ay galing po, although ito isang Latin word, galing sa Latin word na evangelion, means good news. Kaya yung evangelism is to share the good news to others. At maliwanag po na ang good news o ang gospel, Godspell, ay walang iba kundi ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesukristo. Dinefine ni Paul yung gospel sa 1 Corinthians 15, 1-4. Tinutukoy niya roon yung lagi niyang message na dala-dala sa mga lugar na kanyang pinupuntahan, sa mga tao na kanyang nakakausap. At paulit-ulit niya yon na pinapaalala even sa mga churches na kanyang na-plant o natanim sa kapangyarihan ng Panginoon.
Kaya doon sa 1 Corinthians 15, sinasabi niya ron na pinapaalala ko sa inyo. And for Paul at sa Diyos, sa Panginoong Diyos, ang pinakamahalagang mensahe mula sa kanyang mga salita, mula sa Bible, ay yung gospel. Although lahat naman po ng mga topic sa Bible, kasi ang Bible ay very rich in truth. About love, about hate, about anything. Ang Biblia po ay completely na tumatalakay sa bawat aksa at sa bawat kailangan sa buhay na ito. But the most important message is the gospel. At ang gospel, ang mabuting balita, ay nakasentro sa kamatayan ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yung tinatawag na universal problem of humankind. It's sin. Yun yung universal. Kasi sabi nga, for all have sinned and come short to the glory of God. At napag-aralan natin sa mga nagdaang pag-aaral natin, bakit kailangan nating i-share ang gospel? Number 1, nakita po natin, it is a command. Ito ay iniutos ng Panginoong Diyos. Mark 16:15, sabi niya, humayo kayo at ipangaral ninyo ang magandang balita. It is a command. At sinasabi ng Bible, sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disciple, if you love me, obey my commandments. John 14:15. Kaya yung pag-share ng gospel, it is motivated by love. Dahil mahal mo ang Panginoon. Why you want to share the gospel? Mahal mo ang Panginoon. Gusto mo siyang sundin. Although hindi po easily way ang mag-share. Sometimes po kasi mayroong rejection. Pero pagka mahal mo ang Panginoon, ginagawa mo yon in spite of rejection. Nagkakaroon ka ng pagmamahal sa church. Motivated by love. Kasi there is no other way para tayo ay mag-grow numerically by sharing the gospel. Although wala tayong membership. Kasi kahit na regular attendees ka, kung hindi ka talaga sumampalataya sa Panginoon, you are not saved. The only way to save is to believe. Sabi dun sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Only by faith in Jesus. Kaya hindi siya membership. But if you love the church, tulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang iglesia, ang sabi sa Ephesians, ibinigay niya ang kanyang buhay. At ang church, hindi siya building. Ang tawag natin dito sa ating place is not church. Minsan may narinig ako, actually kanina lang narinig ko ang sabi, nagbibihis ako, pupunta ako sa church. Hindi ko na i-mention kung sino. Ang sinasabi niya yung building, hindi po church. Ang tawag natin dito, sa building natin is chapel. But the church, ang church ay yung mga believer.
Tayo po yung church, yung mga naligtas, yung mga sumampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo, yun ang church. Kaya spell nyo yung church. C-H-U-R-C-H. Without you, there is no church. Mostly, gano'n ang beliefs ng marami. Ang church sa kanila ay building. In a biblical, church is people, community of people, community of believers. Tayo po yun. Tayo na mga sumampalataya. Kaya kung mahal mo ang church, and one way, there is only one way to grow numerically ang church through evangelism. Although yung iba, yung mga mega churches, sa nakikita ko po, no, I'm not against them. Lalo na kung dumadami naman talaga yung mga believer. Pero I doubt sometimes. Kasi ang kanila na parang para mabilis silang dumami, yung tinatawag na networking. Parang ang bilis. Sometimes, pagka sinabing ganun po, minsan pumapasok yung, mag-join ka sa amin para may privilege ka to makapag-business ka ng ganito. Siyempre, ang mga tao ay, kaya dumadami sila mabilis. Pero nakakalungkot, yung life nila, outside doon sa kanilang congregation, hindi mo masasabi na sila ay believer. Yun yung engganyo nila. Actually, kung yun ang gagawin natin, baka hindi tayo magkakasya rito. Sasabihin lang natin, pumunta kayo rito, meron kayong mga profit. Baka hindi po tayo magkasya rito. Dahil maraming mga tao, lalo na sa panahon natin, yung tinatawag na yung economic natin ay bumababa. Yung ekonomiya natin ay bumababa. Maraming mga jobless. Kung yun, ganung mga pamamaraan, mga iba-ibang mga estilo na pang-akit sa mga tao, ay nakikita naman natin pagka sa mga barangay lang, pag may ayuda, napakaraming tao. Kahit mga senior citizen, nandun. Yung mga ganung pamamaraan. Kaya, na-observe ko, ang church ngayon ay na-perform siya as a politics. Para na rin siyang politics. Sa politics kasi, mabenta yung medyo kilala yung tao. Mayroon siyang sinabi sa lipunan niya. Nakakahatak ng tao yan. Kung minsan yun nga, yung mga pamimigay, mga medical assistance, o magbibigay kami ng medical assistance. Dumadami talaga. Ang daming may mga sakit na kailangan nila ng assistance. Madali po yon kung gano'ng mga pamamaraan. Pero hindi po yun ang nais natin. The only way para tayo, ang church, ang tinutukoy ko yung mga saved, para to grow numerically ang isang local church is to evangelize. Share the gospel to people by words and by life. Yun ang importante. Yung sinasabi mo, ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, sapagkat siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, at siya'y muling nabuhay upang ang bawat sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan.
Kaya sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabing, I am one of many ways. No. The only way to save is by faith in Jesus. Kaya kung mahal mo, sabi ko nga, evangelization is motivated by love. Mahal mo ang Panginoon dahil gusto mo na sundin siya kahit na medyo against in your will, against sa iyong character yon na kakausapin mo ang mga tao. But if you love the Lord, you obey Him. Kung mahal mo ang church, tulad ng pagmamahal ni Jesus, dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa church. Kung mahal mo ang church at gusto mo siyang mag-grow numerically, mag-i-involve ka sa evangelization. Maaaring simulan mo ito sa tahanan mo, mga relatives mo, mga friends mo. Yung mga mayroon ka ng daily communication sa kanila, mayroon ka ng investment na relationship sa kanila. Sa kanila ka mag-umpisa. Sabi nga ng salita ng Diyos sa Acts chapter 1, verse 9. Hintayin nyo, sabi niya, ang kapangyarihan, ang Espiritu Santo, upang pagdating sa inyo, ay magiging saksi ko kayo mula sa Jerusalem, Samaria, Judea, hanggang sa kadulutuluang lugar sa mundong ito. Tandaan natin po na ang Espiritu Santo, Galatians 5:22, the fruit of the Holy Spirit is love. Kaya nagkakaroon ka ng pagmamahal sa church. Gusto mo itong lumago. Nag-i-invest ka ng iyong time, ng effort. Nagpaplano ka, nagpe-pray ka na kung sino yung tao na pwede mong puntahan para i-share mo ang pinakamahalagang mensahe. At nagkakaroon ka rin ng pagmamahal sa mga tao kahit hindi mo sila kaano-ano. Wala kang relation sa kanila. Naawa ka sa kanila. Kahit gaano pa kataas yung status nila sa buhay kapag sila ay wala sa Panginoong Jesucristo. Isa sa mga napag-aralan natin, but why we share the gospel? It is God's command. Number 2, totoo yung mayroong impyerno. Totoo na may impyerno. Yung word na hell na pag-aralan natin na ito ay laging nagmula sa bibig ng ating Panginoong Yesus. Kung sa akin lang nagmula yun, sinabi ko may impyerno, baka aring hindi totoo yun, no? Kung kanino mang Pilato na sinabi may impyerno. But sa ating pag-aaral, maliwanag na ang word na hell ay laging nagmula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong sinasabi niyang may langit, sinasabi niya rin na mayroong impyerno. At ang Bible, napaka-definite doon sa katotohanan na ang tao ay dalawa lamang ang kanyang patutunguhan sa kanyang eternity. Tandaan natin yung word na eternity. Walang hanggang buhay yon. Yung buhay natin dito, meron po itong hangganan. Tinatawag po yon na destiny. Dito maaring mag-iba-iba yung kalagayan mo sa life. Maaring ikaw ngayon ay naghihirap at maaring ikaw ay sasagana. O kaya naman ikaw ay sagana, maaring ikaw ay maghihirap. Tandaan natin, life is like a wheel. Gulong. Ang buhay parang gulong lang. Minsan nasa ibaba, minsan nasa middle, minsan nasa taas. Ganyan lang.
But your destiny, yung life after death, is fixed. Fixed yun. Kung ikaw ay doon sa langit, doon ka sa langit magpakailanman. Subalit kung ikaw ay mabubulid doon sa impyerno, kaya tinawag itong eternal punishment. Ang sabi sa Pahayag, chapter 20, araw at gabi. Isipin mo yung araw at gabi. Ikaw ay maghihirap. Wala nang remedy po yun. Wala nang remedy yun. That's why it is very important to share the gospel. Lalo na dun sa mahal natin sa buhay. Alam nga naman ikaw doon ka sa langit, sila ay doon sa walang hanggang kaparusaan. That's why it is very important to share the gospel. Nung ako po ay naligtas na taong 1984 nung makilala ko po ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Although before niyan ay maraming mga tao ang ginamit ng Diyos para i-share sa akin ang gospel. Ini-ignore ko, tinatawanan ko, no? Yung unbelief nandun talaga. But nagpapasalamat ako sa Panginoon. Taong 1984 nung sa isang Bible study rin, doon ko na-realize na ako'y makasalanan, ako'y papunta sa impyerno. At doon ko rin nalaman na kaya namatay ang Panginoon at muling nabuhay para iligtas ako kung ako ay sasampalataya at tatanggap sa Kanya. 1984, during nung mismong Bible study po na yon ay nag-pray talaga ako. Tinanggap ko ang Panginoon, sisi ako sa aking mga kasalanan. At sinabi ko sa Kanya na ako'y naniniwala na Siya'y namatay, muling nabuhay. Yon yung gospel. Alam nyo, simula noon ay talagang hindi naman siya emotion, hindi naman siya feelings, pero ibang kagalakan yung aking nadama. Sapagkat yung aking former life, bago yon ay talagang napaka-sama ng buhay ko. Pero para akong naging brand new, para akong bagong nilalang. Tama yung sinasabi ng Bible na unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. John chapter 3 verse 3. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam na malaman na pinatawad na ng Diyos ang aking mga kasalanan. Pero alam nyo, yung galak, saya na nadama ko nung tanggapin ko ang Panginoon. Nahaluan ito ng lungkot. Nahaluan ito ng pangamba. Alam niyo kung bakit? Sa tuwing maalala ko yung kapatid ko, yung nanay ko, yung tatay ko. Talagang gabi-gabi, iniisip ko sila. Natuto akong tumawag sa Kanya, humingi ako ng awa sa Kanya. Naway gumawa siya ng paraan para maligtas din yung mga loved ones ko. At to tell the story short, isa sa mga kagalakan ko sa buhay, sa puso ko, at this moment, para sa akin, wala na akong inihiling sa Panginoong Diyos. Dahil ang mga mahal ko sa buhay ay yung immediate family namin ay nasa Panginoon lahat. Ang wife ko, ang mga anak ko, ang mother ko, ang father ko kahit nawala na siya, yung brother ko kahit wala na siya, alam ko nandun siya sa heaven. Yung sister ko, yung family ng sister ko, yung mga pamangkin ko. At hopefully, yung mga apo namin kay Carl sila Sian, si Saysay, at nawa ay ganun yung maging damdamin natin, mga kapatid.
That's why we need to share the gospel. It is a command because hell is truth. Ang impyerno po ay totoo. At ang sinasabi ng Bible, Hebrew 9:27, itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Meaning, right after na ang isang tao ay mamatay, siya ay hahatulan na whether siya ay aakyat sa langit or siya ay itatapon doon sa impyerno. Dinescribe nga ng Panginoong Hesus doon sa Matthew, no, yung hell, gnashing of teeth, sabi niya. Itatapon sila doon sa mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Right after ng isang tao ay mamatay, siya ay hahatulan whether siya ay aakyat sa langit or siya ay itatapon doon sa impyerno. Yung gnashing of teeth, yun yung parang nanggigigil ka, no? Yung mga, bakit po dinescribe ni Jesus yung gnashing of teeth o yung pangangalit ng mga ngipin? Kasi narinig mo na yung way para ikaw ay maligtas doon sa hell na parusa ng iyong kasalanan. Narinig mo na about gospel, pero inignore mo. Di ba? Kasi yung gnashing of teeth, malaking panghihinayang yun eh. Dapat sana hindi ka napunta ron eh, kung naniwala ka lang. Pero dahil nireject mo, pinanghawakan mo yung sarili mong nalalaman, nakagisnan, na hindi ka pala madadala noon sa langit. Huli na. Yun yung gnashing of teeth. Kaya po, totoo na may impyerno. At maganda na right at this moment, itanong mo sa iyong sarili, kung mamamatay ka ba, alam mo na kung saan ka pupunta. Huwag mo sabihin, ay saka ko na lang. Ang kamatayan ay, sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maganda itanong mo sa sarili mo yan. Kasi ang kamatayan, parang bisita yan. Pagka dumating, hindi mo matatanggihan. Ang kamatayan, walang pinipiling age, walang pinipiling edad. Hindi mo pwede sabihin, ay bata pa ako. Ang kamatayan ay kung minsan ito'y dumarating nang hindi mo alam. Ang importante, nakaredy ka na ba? Alam mo na ba kung saan ka pupunta? Sapagkat ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, right after the moment na ikaw ay mamamatay, ikaw ay ahatulan ng Diyos, whether ikaw ay aakyat doon sa langit o itatapon, ibubulid doon sa impyerno kung saan ay may pangangalit na mga ngipin. May apoy na hindi namamatay. Paghihirap na walang katapusan. At kung ang sagot mo ay hindi ko alam o baka, siguro pakinggan mo ang mensahe ng makapangyarihang mensahe ng Bible, Romans chapter 1 verse 16. Ito'y walang iba kundi ang pinag-uusapan natin, ang gospel. Sabi ni Paul, I'm not ashamed to preach the gospel, for this is the power of God unto salvation to those who believe. Maybe ito yung time. Open your heart. Open your mind. Believe on the gospel. At sa mga naligtas na po, gusto nating maligtas din yung mga loved ones natin, yung mga friends natin, yung mga neighbors natin. There is only one message for salvation, the gospel. Preach the gospel by words and by your life.
May kasabihan nga, sabi, minsan kasi, sinasabi natin ang tungkol sa Panginoon, kung hindi makikita sa buhay natin yon, hindi siya masyadong effective. Sa palagay po ninyo, kung ako ay magtitinda sa inyo ng sabon na pampaputi, maniniwala kayo? Hindi. Sana pumuti na ako bago, 'di ba? Parang gano'n lang po. Kasi may kasabihan, action speak louder than words. Kung makikita po sa pamumuhay natin yung ating pananampalataya, yung ating yung pamumuhay na namumuhay tayo na matuwid, namumuhay tayo nakakalugod sa Panginoon, at tapos sasabihin natin yung tungkol sa kung paano natin nakilala ang Panginoon at kung paano naging maliwanag sa atin ang ebanghelyo, gagamitin po ng Diyos 'yon. Yung tinatawag na new life in Christ, yung bagong buhay. Pero ang mahalaga, maging maliwanag ang ebanghelyo. At ito lang ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Para ang isang makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan ay maaaring magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga. It is a command, at ang impyerno ay totoo. At number 3, bakit mahalaga na i-share natin ang gospel? Sapagkat we are accountable. Nasa Ezekiel chapter 33 ata yun. Pero tingnan ko lang po. We are accountable. Yan. Verse 8, pagka aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsalita upang magbigay alam sa masama na kanyang lakad, ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin. Ano po sabi rito? Sisiyasatin ko sa iyong kamay. But his blood will require at thine hand. Kaya may pananagutan pala tayo. Kailangan natin i-share sapagkat may pananagutan tayo. At yan din ang sinabi ni Apostol Pablo nung sinabi niya na ako'y may utang. Sa Romans chapter 1, kasi ang book of Romans is a book of gospel. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 1, bago niya sabihin yung hindi ko ikinaiya ang ebanghelyo, ang sabi niya, verse 14, sabi niya, ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. I am a debtor. Utang. Hindi po financially yon. Baka sabihin nyo, okay pala mangutang. Si Paul may utang. Hindi po yon. Ang tinutukoy niya po rito yung kanyang accountability. Yung pananagutan niya. Kasi kapag ikaw ay nasa agreement of debt, yung utang, no? Kaya yung pangungutang, hindi po kasalanan yung mangutang. Importante lang yung legal. Meron ka kasing contract diyan. Yung mga legal na lending, yung mga ganyan, may mga pinipirmahan ka diyan na legal yun eh. Ang mahirap pagka yung utang verbal, no? Masalimuot yun. Lalo na sa nagpapautang. Ngayon pa naman,
Kahit gaano kayo ka-close, pwedeng masira yung closeness nyo sa pamagitan lang ng utang. Ngayong panahon pa naman natin, yung may mga utang, sila pa yung mapagmalaki. Di ba? Pag may utang, dati-dati, hello, anong nautangan ka na? Baka hindi ka nakilala. Ayun ang nakakatakot sa pangungutang at pagpapautang. Pero kung legal, ibig sabihin, you are accountable to pay that. Either may penalty ka. May pananagutan ka. Yun ang ibig ko sabihin dito. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. May pananagutan ako sa mga Grego o kanino mang tao, matalino man o mangmang, may pananagutan ako. At doon niya rin sinabi na, I'm not ashamed to preach the gospel, for this is the power of God. We are accountable, mga kapatid. May pananagutan tayo sa Diyos. Totoo yun. Masarap yung ligtas ka, ikaw ay papunta sa langit. Pero you are accountable. Kanino? Sa lahat ba ng tao? Hindi. Lalo-lalo na doon sa mga tao na mayroon kang access sa mga relatives, friends, nakakausap mo sila, workmates, nakikita kayo araw-araw, even yung sa mga, halimbawa, yung karinderya na kinakainan mo, nandun ka araw-araw. Naalala ko nung kami ng kapatid ko, si Brother Bong, yung father ni Brother John, dahil meron kami mga Bible study doon sa Balumbato. Meron kami kasing pag-uwi na kami ron, dahil nung mga binata pa po kami, dahil wala kaming mga resources sa finances noon. Minsan maghahati lang kami sa buko. Sabi ko sa kanya, bibili kaming banana Q. Yung mga banana Q ron, 2 eh. Hatiin namin, tig-isa kami. Dahil minsan di pa kami nag-lunch. Yun na yung pinaka-merienda, lunch, merienda namin. Dahil nag-house to house po kami nun eh. Para nagbibigay kami ng tracts, tapos may mga Bible study kami. Lagi ako nakikiusap doon sa magbubuko. Pagka paiinumin ko na yung brother ko dahil mas bunso siya sa akin, although mas malaki siya sa akin. Sabi ko, sige, inumin mo na yung gusto mong inumin. Sa baso, minsan pag inom niya, konti na lang eh. Nakikiusap ako doon sa magbubuko. Pwede mo naman dagdagan, no? Kahit konti lang, sabi ko. Dadagdagan. Pero alam nyo, na-convict ako. Sabi ko, lagi akong humingi ng favor sa kanya, pero alam ko yung nasa akin ay mas mahalaga. Bakit hindi ko ma-share? Kaya ang ginawa ko lately, binigyan ko siya ng tracts. Namimigay kasi kami noon eh, yung mga pamphlet tungkol sa gospel. Shinare ko yung gospel sa kanya. Although hindi ko alam kung tumanggap siya. Pero binahagi ko kasi na ano ako eh, na alam ko meron akong something na pananagutan sa kanya. At alam nyo, nakaganda. Kasi nung pagbibili na kami, automatic na yun, iinumin na. Pag ginanong ko yung baso ko, pinupuno niya na rin. Although wag niyo po gawin yun ha, baka gawin nyo yung pag-share ng gospel in favor of you. Hindi po ganon. Minsan ay, ang pinopoint ko rito, yung mayroon po tayong accountability. That's why we need to share the gospel. Maring ikaw ay doon sa langit, kasi sa 2 Corinthians chapter 5, doon po kasi sa langit, habang nandito po naghihirap yung tribulation, 2 Corinthians 5:10, doon sa langit naman, halimbawa nag-rapture. Lahat po tayo, yung mga namatay, muling nabubuhay, at tayong nabubuhay, kukunin ng Panginoon doon sa langit. May mga maiiwan po rito. Yun yung mga hindi tumanggap at paparusahan ng Diyos itong lupa na ito. Mamamatay lahat sila at saka sila itatapon doon sa lawang apoy, no? Yung dagatang apoy. Doon na yung pagdurusa, walang hanggan. Amantalang tayo, nandun tayo sa langit.
At alam ninyo doon sa langit, meron tayong mga reward. Kaya ang sabi rito sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng ukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ang tinutukoy dito hindi na yung tayo ipaparusahan, nandun na tayo sa langit eh. Ang tinutukoy dito yung mga gantimpala, yung mga reward. May mga reward tayo. Actually, ang mga reward, kung pag-aaralan natin yung mga reward, ang mga reward ay meron siyang tinatawag na earthly blessing, meron din siyang tinatawag na eternal reward. Oh. Yun yung reward ng soul winner. Yung pagka ikaw ay may nadadala na mga soul sa Panginoon through sharing the gospel, may reward po yun. Although you are accountable to God, paghaharap ka na, kasi sabi po rito sa 2 Corinthians 5:10 eh, for we, yung we rito, yun yung mga believer. For we must all appear. Yung word na appear dito, sa Greek word means para kang naked. Hindi naman naked na wala kang, ang ibig sabihin, wala kang may tatago. Yun ang ibig sabihin nung we must all appear. Yung salitang appear means pagtayo mo sa harapan ng Panginoong Diyos, wala kang may itatago. Yung mga pinakakatago-tago mo. Kaya nga sabi ng Bible, may mga lihim na ibubunyag. Kaya pagtayo mo ron. Noong una, although 1984, hindi pa masyadong uso yung sa internet eh. Ngayon kasi pagka nakita ko, pagka may mga nagbe-birthday, o kaya wedding, minsan mas matagal yung ano yun eh, nakakagutom lalo kasi ipapalabas pa yung simula bata siya. Hanggang sa nagkakilala sila, no? Ay, anong tawag doon, mga prenup, no? Ang tagal nun eh, nakakagutom yun eh. Pero ngayon ko na-realize na possible pala yun. Baka doon sa langit ganun ang mangyayari. Yung minsan sa mga birthday ganun eh. Lalo na pagka dibu, simula nung baby siya, papakita eh. Pinapanood oh. What more kaya pagdating doon sa langit? Hindi lahat ng gagawin natin dito sa lupa ay papakita ron. Not to judge you, dahil pinatawad ka na ng Panginoon eh. Hindi para hatulang ka na maparusaan. Para mabigyan ng katuwiran ng Diyos, bakit kailangan kanyang bigyan ng gantimpala. Yun yung tinatawag na judgment seat of Christ. Yun yung sinasabi ni Pablo na mayroon tayong pananagutan. Sapagkat yung pananagutan mo na yon doon sa langit ay kung ikaw ay buong pagmamahal na ibinabahagi mo ang mensahe ng kaligtasan at ginagampanan mo ito sa iyong buhay dito sa lupa as a believer, sa tingin ko, mawawala yung pananagutan mo na yon sa mga tao na mayroon kang everyday connection kung isi-share mo yung gospel. Ang pananagutan nun ay nasa kanya na. Whether natanggapin niya ang Panginoon o hindi. At least ikaw ay wala ka ng pananagutan. Yun yung naramdaman ko doon sa magbubuko na kinukwento ko sa inyo. Sabi ko, kailangan ma-share ko. Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung siya'y sumampalataya o hindi. Pero ang mahalaga na i-share ko. Maaaring kung tumanggap siya, magkita kami doon sa langit. At kung doon naman siya sa impyerno, kasalanan niya na yon. Dahil maaaring mangangalit ang kanyang mga ngipin dahil narinig niya ang gospel. At marahil ako ihaharap sa Panginoon na wala na akong pananagutan sa magbubuko na yon. Dahil ibinahagi ko sa kanya ang mensahe ng magandang balita. Mga kapatid,
Mahalaga po ito. Tandaan natin, ito po ang pag-e-evangelize, ang pag-share ng gospel, hindi lang po ito gawain ng mga leaders sa church. Ang pag-e-evangelize ay gawain ng bawat believer. Ang bawat Kristiyano, ang bawat sumampalataya. Gawain po ito ng bawat Kristiyano. Ang ibahagi ang mabuting balita. Kaya I pray po na ang bawat isa po sa atin, isipin natin kung ilan tayo ngayon dito. Siguro, more or less 20 plus, 30 plus. Isipin mo kung ang bawat isa makapagdala, magiging 60, mamumultiply tayo. Mga saved talaga yon. Yun ang importante, yung sila'y ligtas. Kaya nawa po ay magdala po ito ng hamon, challenge sa bawat believer na i-share po natin ang gospel. At kung meron man dito sa ating pagtitipon na ito na wala pang tunay na pananampalataya sa Panginoon, ito yung time. Tanungin mo ang sarili mo, kung ikaw ay mamamatay, ahatulan, sa palagay mo saan ka? Kung iniisip mo na hindi mo alam at kung gusto mong matiyak na doon ka sa langit sa piling ng Diyos, lumapit ka sa Panginoong Yesus. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Sabi nga, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Paniwalaan mo na siya'y namatay doon sa krus para sa iyong kasalanan at siya'y muling nabuhay para ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya meron po tayong tatlong reason. Utos, totoo ang impyerno, at may pananagutan po tayo. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa buong oras na iningatan at pinangunahan mo po kami sa iyong mga salita, sa pag-aaral po namin sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga buhay at masumpungan mo ang bawat isa po sa amin na sumampalataya na nagbabahagi ng mensahe ng magandang balita, ang mensahe ng kaligtasan. Palaguin mo po, O Diyos, ang pagmamahal na ipinunla mo sa aming puso sapagkat nakita po namin na ang pagsunod sa iyong mga kautusan ay bunga ng tunay na pagmamahal po sa inyo. Upang sa ganon ay magkaroon kami ng malasakit sa iyong church at ganon din sa mga tao na mapaparusahan. Bigyan mo kami ng kahabagan sa mga tao na mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Gamitin mo po kami ng mga instrumento upang maagaw namin sila sa apoy at hindi po nila maranasan ang kaparusahang walang hanggan. At nang sa ganun din po, kami ay makaharap sa iyo ng may kapayapaan sapagkat ginamit namin ang aming buhay sa iyong pangalan upang ibahagi ang daan ng kaligtasan. Palain mo po ang mga katotohanan ito. Nawa ay sa pamagitan din po ng aming pag-aaral ay maging maliwanag ang daan ng kaligtasan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Okay? Although napahaba yung lesson natin, pero magbigay ako ng mga 5 minutes kasi ako rin naman po yung speaker mamaya sa preaching. Ako na rin po bahalang mag-concise naman ng ating message mamaya para po mabigyan daan din yung ating breaking of bread. Pero baka may question po tayo regarding dito sa although parang review, pero mas binigyan natin ng konting
diin at detail yung mga points natin na why we must need to share the gospel. Sige po. Yung bang silent po natin ay ang ibig po ba sabihin ay tayo po ay naliwanagan o nahihiya po tayo magtanong? Okay, anyway po, after this o kaya mamaya po, puwede niyo naman akong i-approach kung nakakahiya niyo na magtanong in public. Puwede niyo po akong i-approach na puwede po kayong magtanong. Ibalik ko na po sa ating MC. Good morning and God bless po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa ating pong napag-aralan po at maraming salamat din po sa anak po na kanyang ginamit. At marahil po tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas po sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa napakabiyayang umaga na binigay niyo po sa amin. Muli po naming natunghayan sa inyo pong mga salita. Ang kahalagahan po ng bawat isa po sa amin ay i-share po namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Dadalangin po namin nawa po ang banal na Espiritu ang kumilos po sa aming mga puso't isipan, sa aming mga buhay. Dalhin po namin ang inyong pong mga salita sa aming pang-araw-araw. At tunay nga po, Ama, na aming pong ibahagi ang kaligtasan sa iba. Maraming salamat din po sa inyo pong anak na ginamit. Patuloy pong pagpapala po sa kanya. Sampu ng kanya pong buong pamilya ang patuloy niyo pong igawad. At ganoon din po sa bawat isa po sa amin na nakapakinig. Nawa po kung meron man po na wala pang tunay na relasyon po sa inyo, tulungan niyo po siya na sumampalataya sa aming pong Panginoong Hesus. At kami din po nawa Ama ay patuloy niyo pong pagpalain. Ingatan niyo po at patnubayan po ang mga natitirang oras, maging ang mga kapatiran po namin na papunta pa lamang po, ingatan at patnubayan niyo po sila. Ito pong lahat ay aming samot-iling na may lakip na pagpupuri sa aming pong Panginoong Hesus. Amen. Good morning po at God bless. 5 minutes po before po tayo mag-start sa ating pong preaching service po.